Ayan, so mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at paano ba um, ano yung history ng topic na ito, paano bakit ba ito naikasa mga kapatid. So unahin natin magpakilala ang ating affirmative. Brother Alvin, pakilala mo na. Oh, good evening sa lahat. By the way, I apologize. I'm sorry. Medyo na-postpone tayo from 8 to 10. Naging 9 to 11 na tuloy. Kasi nagproblema yung headset ko. No? Kasi may problema yung volume ng cellphone ko. Pero with God's grace, dito naman tayo. I am Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, defending God-died doctrine of the CPCP. Punta ko ngayon si Pastor Dino ng Baptist. He will negate my stand na God died literal according to the Bible. Tapos sana marami tayong matutunan out of the scriptures. Maraming salamat po, Josh, ating moderator, at Pastor Dino ng ating katunggali ngayong gabi. Good evening, God bless. Okay, thank you. At dako tayo sa tututol naman. Pakilala ka, Pastor. Ang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Ayan, ako po si Pastor Dino Diaz o Brother Dino Diaz. Wait lang, bumabalik Bro Rush. Oh. Ayan ba? Wala sa akin. Try mo mag-mute na, Bro Alvin. Okay, mute ko sa akin na. Ayan. Oh, wala na. Di ba? Okay na ba? Okay, so isang mapagpalang gabi, umaga, tanghali at hapon, saan man po kayo naroon. Ako po si Pastor Dino Diaz o Brother Dino Diaz, no? Ang tututol sa paksang God died, no? Papatunayan po natin na ang Diyos ay hindi namamatay simula pa lamang sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, nawa po ay abangan po ninyo magiging labanan ng argumentong ito. Ihanda po ang pandinig, puso at unawa, no? Bawasan po natin ang pag-aaway-away, kundi focus tayo para po tayo matuto ngayong gabi. God bless at magandang gabi sa ulit. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At kung saan man kayo nanood dyan sa ating Facebook, you can comment at highlights or at followers mga kapatid kung meron kayong ganyan para mas madami pang makapanood. Lalo na yung inyong mga friends dyan sa Facebook mga kapatid. At dito din sa TikTok, you can share yung ating live streaming ngayon. Gaya ni Carlo, ayan, nag-share siya. So maraming salamat mga kapatid. So again, ang topic natin ngayon is God died mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Alvin Kitamondok ng Catholic. Your time start now. Nakamute ka bro, nakamute. Okay, magandang gabi ulit sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga listeners at viewers at sa ating moderator si Badrasya at sa ating katunggalit si Brad Dino ng Baptist. Ako ngayon gabi ay magpapatunay within 10 minutes yung God-died doctrine according to the Bible. It is a biblical doctrine. Kasi kung hindi biblical doctrine, hindi po yan ituturo ng Simbahang Katoliko. Kaso sa loob ng Simbahang Katoliko, maraming tumututol dyan. Kaso kontra sila sa magisterium. No? Ako, at ang kapatid ko, si Father Fran, Father Abe, CPCP, Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ay kapanig dito sa God died literal doctrine na tinuturo ng banal na kasulatan sa Biblia. Tapos ang kontra namin, lahat ng protestante kasi ayaw nila ng God died literal, kasama dito ang grupo ni Sok Fernandez, Joe Chua, Adam Ampere, CFD Cebu, na declared heretical already by CPCP and CFD National Board Officers. Kapanig na sila ngayon sa mga protestante tulad ni Pastor Dino, ayaw ng God died. So dito pa lang sa Old Testament, may hinuhula na sa Genesis pa lang sa libro ni Moises, sa first book of the Pentateuch of Moses. According to Genesis chapter 6, verse 5 to 6, mayroong nakasabi dito sa Biblia. Binabasa ko dito, Fireside Catholic Youth Bible, yung American Bible Catholic Edition. When the Lord saw how great was man's wickedness on earth, and how no desire that his heart conceived was ever anything but evil. 6. Genesis chapter 6, talatang 5 hanggang 6, verse 6.
he regretted that he had made man on the earth, and his heart was grieved. Nasasaktan pala ang Diyos. Hindi pa nga nagkatawang tao dito. Ang Diyos anak. Si Pastor Dino is Trinitarian naman. Trinitarian dogma means in one divine nature or divinity, there are three divine persons. The first divine person is the Father. The second divine person is the Son. The third divine person is the Holy Spirit. Espiritu pa lang dito ang anak, Diyos anak, silang tatlo. Grieve na sila, hindi pwede sabihin mo, ang God the Father, hindi nalungkot, hindi nasaktan, hindi na-grieve. Kontra ka sa Biblia, letra po letra sa Biblia. Ngayon, Holy Spirit nga, the Father is a Spirit, the Son is a Spirit, before He was incarnated. This was fulfilled by the Son Himself when He incarnate, lalo na nasaktan siya, tao na siya. Espiritu pa lang, nasaktan na. O dito, sa Holy Spirit ha, ang Holy Spirit hindi nagkatawang tao, hindi rin ang Ama nagkatawang tao. Pero sila tatlo, as a Spirit, nasaktan. Kaya naging tao, ang Diyos na anak, hindi lang nasaktan, kundi namatay, literal sa Biblia. Isaiah 63:11, sabi dito, Isaiah 63 verse 10, but they rebelled, nag-rebelde ang Israel, ang mga tao ng Diyos, and grieved His Holy Spirit. The Holy Spirit pala, masaktan pala, malungkot pala dahil sa kasalanan ng tao. Genesis 6:5-6, pati yung Father, pati ang Son, pati yung Holy Spirit. Isaiah 63:10. Tapos tulad ito ni Pastor Dino at mga protestante. Isa kanila, hindi daw masasaktan ang Diyos. Kontrang-kontra sa Biblia Diyan naman talaga sa protestante nagsimula yan. Ang Diyos hindi masaktan, ang Diyos hindi mamatay. Kontrang-kontra sa Biblia, Old Testament pa na. Paano yan matutulan niyo? Isaiah 63:10, Genesis 5-6. Dalawa na nga yung tutulan ni Pastor Dino, letra po letra yan. Literal na kasi letra po letra. Anong ibig sabihin ng literal? Ibig sabihin, letra po letra binasa. Nasaktan nga. Sabi nga doon sa Predator na movie, sabi ni Arnold Schwarzenegger, yung Predator na alien na pumapatay ng tao, na punta dito sa Earth to kill people, sabi niya, kasi siya ang pumatay din sa Predator, kasi nabaril niya, tapos na dumugo. Sabi niya, if it bleeds, it dies. Naging tao ang Diyos anak dahil sa ating kasalanan para tubusin tayo. Kaya may prophecy din dito sa Zechariah chapter 12, verse 10, na sinasabi na maging tao yung Diyos anak, tapos tutubusin tayo, mamamatay siya kasi siya ay tutusukin ng sibat ng tao dahil sa kasalanan natin. Zechariah 12:10. And I will pour out down the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and petition, says Jehovah. So si Jehovah to nagsasalita. And they shall look on Him whom they have thrust through, whom they have pierced. Tinuhog nila sino si Jehovah. Sa Zechariah 12:10, ang katuparan si Kristo. Kasi Jehovah din si Kristo tulad ng Ama at ng Holy Spirit. John 19:31-37. Whom they have thrust through and pierced, they shall mourn for him as one mourns for an only son. They shall grieve over him as one grieves over a dead firstborn. So namatay nga kaya tinuhog, namatay si Kristo itong katuparan. Diyos anak naging tao. Tutulan nito na Sok Fernandez, tutulan ng mga heretical, God cannot die, figurativist na mga Katoliko na kinontra ang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, kinontra si Pope Benedict XVI, kinontra si Pope Francis, kinontra si Pope John Paul II at lahat ng Santo Papa sa Roma, kinontra ang Council of Trent, tulad ng mga protestante sa Luther, kinontra ang Council of Trent kasi tinuturo to sa page 56-57, Catechism of the Council of Trent. It is the strictest truth. So literal, strictest truth, pinaka-stricto na katotohanan that God died and that God was born of the Virgin and that God was buried. Napakaliwanag dyan. So ang katuparan ng Zechariah 12:10, John 19:31-37, letra po letra. And again, another passage says, so si Jesus ito, ang katuparan sa Zechariah 12:10, si Jehovah na natuhog ng mga sundalo, pinatay. They will look upon Him, ibig sabihin si Jehovah, whom they have pierced. Quoting Zechariah 12:10, Old Testament, John 19:31-37, sa 31, namatay siya. It is finished, and bowing his head, He handed over Spirit. So Jesus died. No, napakaliwanag. Ngayon, dito sa St. Paul. Napakaliwanag ng theology ni St. Paul Wala namang iba talaga. Walang Korinto 11. Kaya magmimisa kaming Katoliko, itong mga God cannot die ng mga Katoliko, hindi na ito naniwala sa Santa Misa, na literal talaga Lord's death, ang Lord's Supper.
Unang Korinto 11:25. Kinontra na tayo ng Mr. Fernandez, kasama na sila Pastor Dino dito, ng mga heretical Catholics. Unang Korinto 11:25. As often as you eat this bread, sa misa ng Katoliko, and drink the cup, you proclaim the death of the Lord. Ibig sabihin, Lord God, the death of the Lord until He comes. Every time magmisa ang Katoliko, ang mga Kristiyano, trinuklama sa kada misa. By partake of the bread, which is the body of Christ, and the blood of Christ, the wine, that we proclaim the death of the Lord. Ibig sabihin ng Lord dito, Adonai, Kyrios, Diyos to, walang iba. Unang Korinto 11:26. Napakaliwanag dyan ang theology ni St. Paul. Ito, kontrato ng mga heretical, kaya matatamaan itong grupo nila Sok Fernandez, Adam Mampir. Hindi ako masyado concerned kay Pastor Dino, kaya tinatanggap ko mga ganitong challenge para i-showdown sa buong mundo na talagang heretical itong mga kontra namin ni Ramon at ni Father Fernandez. 1 Timothy 3:16. Sabi dito, God was manifested in the flesh. Ayan, God was manifested in the flesh. Ibig sabihin, God was born. God died. Kasi one manifested in the flesh. 1 Timothy 3:16, King James Version. Where indeed we confess is the mystery of godliness. So, ibig sabihin, godliness, godhood, divinity. God was manifested in the flesh. Justified in the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations. So yung proclaim among the nations, unang Korinto 11:26, when we eat the body, drink the cup, we proclaim the Lord's death, the God's death. So the death of God, God manifested in the flesh. So 1 Timothy 4:10, okay, sige. Okay, excuse me, natanggal na. So sa 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Paano siya na-manifest? He was born. No? John 1:1-14. He was born. He died. 1 Timothy 4:10. Napakaliwanag dito. We have set our hope on the living God who died for us, especially of those who believe. So, Living Bible Translation ng Protestante at New Living Translation, dalawang translation Protestante, meron din Catholic Edition, tatlo na. The living God, buhay na Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, pero namatay siya sa kanyang pagkatao. This is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, was born in the flesh. 1 Timothy 3:16. Died din kasi naging born siya. Naging tao. So, died din siya. May tao ba na maborn tapos hindi mamatay? Hindi. Kaya nga nag-resurrect siya. 1 Timothy 4:10, ang manifestation na in His death, God, the living God, died for us. Letra po, literal yan. Natutulan niya ni Sok Fernandez at ni Pastor Dino. Magkasama na ngayon ng buong kaprotestantihan. Kasi lahat ng debate ko sa Godhead, kontra sila sa Godhead Hindi lang Baptist, Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, mga kulto-kulto, Iglesia ni Manalo, MCJ, etc. Revelations 1:17, inamin ba ng Diyos anak na namatay siya? Letra po letra. Panginoon Yesu Cristo, namatay ka ba? Yes. Sabi niya, fear not, I am the first and the last, and the living one. I died. Verse 18, Revelations 1:18. I died siya. Yung defender sila, hindi na sinabi ang katawang lupa ko lang namatay. Ako mismo, I mismo died. And behold, I am alive forever. Kasi nga nabuhay siyang maguli. Nagkaisa yung kaluluwa niya sa katawan niya because death is separation of body and soul. James 2:26. Santiago 2:26. Sabi niya, I am alive forevermore and I have the keys of death and Hades. I died. Revelations 1:17-18. Tutulan niya Pastor Dino at ni Sok Fernandez sa ibang heretical Catholic at Protestant. Magaling yan sa Revelations 1:5 sa taas. Title to ng divine person ni Kristo. From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead. Panganay sa mga patay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic Church. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Dino Diaz ng Baptist. Your time start now. Ang una kong tanong, gumamit ka ng Genesis chapter 5 verse 6. May nabasa ka ba doon verbatim? God died, meron o wala? Sagot, wala. Nabasa doon, mali yung talata mo. Genesis chapter 6 po, hindi chapter 5. Sabi mo chapter 5, hindi po, hindi ka nakinig. Chapter 6 verse 6, sabi doon, nalungkot sa puso ang Diyos. Yung Trinity, nalungkot. Pero fully na fulfilled yun. Nung si Kristo naging tao na talagang namatay. 1 Timothy 4:10. The living God who died for us, letra po letra, literal. God manifest in the flesh, was born. 1 Timothy 3:16. Tapos umamin ang Diyos si Kristo, namatay ako. Revelations 1:18. Next question. Next question.
Genesis chapter 6 verses 5 to 6, sabi mo, walang may nakalagay na turo na God died. Kung nakalagay doon ay ang Diyos ay nasaktan. Ang pagtaho natin, Brad Alvin, ay God died. So sa makatwid, tama ba na hindi nabasa verbatim ang paksa sa Genesis chapter 6 verses 5 to 6? Tama ba yung sagot mo? Yes or no? Sagot. Tama, partially, kasi hindi naman yun talaga ang talata ko lang. Yun is prophecy na nalungkot ang Diyos. Si Kristo, ang Diyos anak na naging tao, ito na ngayon. Talagang nalungkot siya, umiyak ka eh. Namatay. Letra po letra, sabi ni Kristo, Revelation 1:18. I died. O sobrang kayo sa nalungkot at nasaktan. Died na talaga. Tutulan mo yung Revelation 1:18, Pastor Dino. Hindi mo matutulan yun. Next question. Next question. Alin ang Diyos? Yun bang laman na tao o yung espiritu? Both. Kasi Diyos na naging tao na siya. Eh, yung espiritu niya na nasaktan, Genesis 6:6, naging tao na, namatay na, Revelation 1:17. Panganay sa mga patay, Revelation 1:5. Hanggang forever na yung title na firstborn of the dead. Ang divine person na si Kristo, ang Diyos na anak. Forever na yung firstborn of the dead. Kung questionin mo yun, Panginoong Isus, mali yung firstborn of the dead ka kasi hindi ka mamamatay. Eh, suntukin ka ni Kristo dyan. Next question. Sabi mo, boss, sa makatuwid, sabi mo, ang tao ay Diyos. Tanggap mo ba na ang sabi ng Biblia, sambahin ang Diyos sa Espiritu sapagkat ang Diyos ay Espiritu? Tama ba ang Biblia na yun o mali? Tama o mali? Teka muna kayo, mag-charge ako na low battery na. Low battery, baka mamatay, Brad Dax. Time stop na. O, isaksak ko muna sandali. O, nasaksak ko na, Brad Dax. Okay, proceed bro kung nakuha mo na yung tanong bro. Tama ba daw o mali ba yun? Okay. O, paki-repeat sa question. Pa-repeat, time stop. Okay, sabi mo, sa makatoy, naniwala ka na tao, ang Diyos ay tao. Alin ang mababasa sa Biblia? Espiritu ang Diyos o tao ang Diyos? Verbatim. Verbatim, ang Diyos na anak naging tao, John 1:1-14. Basahin ko. In the beginning was the Word was God, and the Word was God. Ang Word was God na Diyos sa 14, and the Word became flesh, naging tao sa ibang salin. At dumako sa kasama natin and dwelt among us. Tutulan mo yan. So, namatay na siya kasi naging tao na siya eh. Next so question. doon sabi mo, ang Diyos ay naging tao. May nabasa ba doon verbatim, God died o wala? Yes, meron akong talatang binigay sa iyo. 1 Timothy 3:16 based on John 1:14-18. God manifested in the flesh. So God was born. Mateo 1:23. Ang Emmanuel, naging tao. Tapos God died in 1 Timothy 4:10. The living God who died for us. Literal, letra por letra. Sabi ni Kristo, Revelation 1:18, ako mismo, siya ang Diyos. Namatay. Hindi yung pagkatao lang, siya mismo ang Diyos. The divine person, wala naman siyang human person eh. So napakaliwanag. Next question, pinipilit mo sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang salitang God died na meron, sabi mo. Ano ang Greek word ng salitang died? Nako, 1 Timothy 3:16. God was manifest in the flesh. Objection, moderator. Objection, proceed. Objection mo na. Pastor? Ang question ko, ano ang Greek word ng salitang died? Kasi pilit ng idiin na may died, God died, verbatim diyan sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. So ang question ko, ano ang Greek word ng salitang died? Okay, so Bro Alvin, again, inulit niya yung tanong, yung sa Greek word yung inahintay niya dito. Pero Pastor, Dino, hintayin mo kung sasagot siya ng Greek. Meron lang akong madinig na Greek. Pwede na yon. Bro Alvin, proceed ka bro. Ano daw yung Very Greek? elementary kasi I know Greek more than Pastor Dino. Yung died dyan is thanatos. Pero dito, ang manifestation in the flesh sa Greek is epiphanios. Is a broader term. Kasama na yung born, naging tao. Tumubo, grow as a man, from being a baby. Tapos namatay sa cross. Mas broader tong epiphanios in the Greek than thanatos. Ang thanatos nandiyan sa 1 Timothy 4:10. Next question. At Revelation 1:18. Okay. So sa mga katuwid, tanggap mo na Brad Alvin na sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 ay walang may nakalagay dito na thanatos. Tanggap mo ba yon? Yung sagot mo ay tama, yes or no?
Yes, hindi Metropolitan nakalagay, pero napaloob sa Epiphanius. Epiphanius. Napaloob kasi broader yung Epiphanius, kasama na yung born, God manifest in the flesh. So ano nangyari sa laman? Namatay laman, nabuhay, na born, tumubo, lumaki. Kasama na yung kamatayan dyan. Palapasok na dyan. Mas broader yung Epiphanius. O yan, sagot ko sa iyo. Matuto ka ng Grego. Mas Just broader 1 yun. minute. Kasama yung Next question. Okay, next question. Isaiah 63, ginamit na quote ka. Ang tanong ko Yes. sa iyo, ano ang God died? May nakalagay ba doon, God died verbatim o wala? Wala, pero nakalagay doon, the Holy Spirit can be grieved. Masaktan, malungkot. Holy Spirit na yan. Kung naging tao yung Spirit na God, the Spirit, God, the Son, as a Spirit, naging tao. John 1:14. So manifested, namatay, 1 Timothy 4:10. The living God who died for us. Tutulan mo Living Bible ng Protestante, New Living Testament, dalawa, tapos Catholic Living Bible kasi tatlo Next na. question. Ikaw wala kang zero ka dyan, nag-God Next ka na question. Revelation chapter 1 verse 5 ginamit mo. May nakalagay ba doon verbatim? God died? May nakalagay ba o wala? Yes, kasi kung intindihin mo, it's a synonym, firstborn of the dead, Revelations 1:5. Forever na na-title yan ng Diyos na anak. Kalabanin mo ang Diyos na anak sa langit pag masanto ka sa Panginoon. I-correct mo si John, dapat hindi ka na firstborn of the dead kasi buhay ka na, resurrect ka na eh. Sabihin sa'yo, yan ang title ko na tinubos ko ang tao, firstborn from the dead. Akong una na buhay sa mga patay. 7 minutes Revelations 1:5. Time. Okay. So, pamute mo na, Bro Alvin, ha? At, okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative. Dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Dito tayo sa TikTok mga kapatid. Shoutout kay Viola Flower. Static si Pastor Dino. And I think sa kay kay Bro Alvin. Pag medyo malakas yung yung dating niya doon. Shoutout din kay Carlo. Bakit parang napunta ang signal ko kay Alvin eh? Shoutout kay Kuya Carl. Shoutout kay Carlo ba to? H2. Shoutout sa kanya. At si Prinsipe ng Hari. Shoutout din. Dito din mga kapatid sa ating Facebook. Shoutout kay Mario San Diego ng MCGI. Tama si Bro Alvin dyan. Shoutout din kay Jason Gulong. Nahawa na itong si Bro Alvin ng aral ng patri ni Benterador. Shoutout din kay Edison Tagoy Jr. Anong klaseng Diyos mo kapag namamatay yan? Hindi yan Diyos. Shoutout din kay Pastor Jeremy Amlon ng Gold mga kapatid. Shoutout mga debaters. Paharon Anahaw, affirmative. Si Jesus Christ, siya namatay, nagkatawang tao. Shoutout din kay Emil Afonso, yung katawang tao ang namatay pero di yung Diyos. Shoutout din mga kapatid kay dito kay Bulawanong Oras. Kana, lisod na. Shoutout din mga kapatid dito kay Mark Reyes Palani, Jason Gulong, hindi bro, John 2 verse 19, destroy this temple and 3 days I will raise it up. Papaanong ibabangon muli ang isang Diyos kung hindi umiiral o nag-i-exist pa ang sarili o kaluluwa niya. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist. Abangan natin ang salpukan ni Alvin Gitamunok versus Sok Fernandez sa paksa na ito. Shoutout din mga kapatid kay Arnold Maglalang. Nandyan din si Erwin Balena. Ariel Guevara Jr. Mali, wala sa Bible ang Diyos ay namamatay. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa negative presentation. Pastor Dino Diaz ng Baptist, your time start now. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa atin lahat mga kaibigan at kapatid kay Kristo, na kung saan tayo naman po ay sa posisyon, siguro i-present muna natin ang ating presentation bago po tayo magdaanan ang konting refutation doon po sa mga latag at sagutan ni Brad Alvin. So ito yun, dapat po natin ma-emphasize ng mabuti, ano po ba yung God died? Una, ano po ba yung God? In John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Tandaan po natin, ang Diyos po ay Espiritu at ang Diyos ay makapangyarihan. Then ang died, ibig sabihin ng died ay separation. No? Separation, paghihiwalay. So kung God na siya, paano pa siya maghihiwalay? Unless, ayon sa presentation niya, God manifested in the flesh, died.
Abay, pwede pa maghiwalay. Bakit? Kasi ang separation, body, soul, and spirit, so magkaroon po yan ng paghihiwalay. No? Mamamatay po yung kanyang laman. Pero tandaan po natin, number one, tandaan po natin dito pala sa pag sinabing God died ay separation o paghihiwalay. So kung Diyos na siya, paano siya maghiwalay? So dito pa lang debunk na po yung presentation ni Brother Alvin sapagkat mababasa po natin dito pa lang sa Hebreo chapter 10 verse 5. Ang Diyos, ipinaghanda niya ang kanyang anak ng katawan. Alin po yung Diyos? Yan po yung laman. Yan pong Espiritu Santo in John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Okay, gets ba ninyo guys? Then in Hebrew chapter 10 verse 5, pumarito po yung word na yon o ang pagka-Diyos doon sa laman. So ibig sabihin, bago pa may laman, may Diyos na. Hindi Diyos yung laman. Ngayon, kundi Diyos na nasa laman. Hindi po sinabi, Diyos ang laman. Ulitin ko, ang Diyos ay nasa laman. In Colossians chapter 2 verse 5, no? Napuspos ng buong pagka-Diyos o Godhead bodily. So hindi po doon sinabi na Diyos po ang laman. Ulitin ko. Bakit? Una po yung katangian po ng Diyos, mga kaibigan, number one, ang Diyos po ay eternal. Pag sinabi mo pong eternal, without beginning and without ending, eternal means unending. So kung namatay ang Diyos, hindi may end. Basahin natin ang Psalms chapter 90 verse 2. Mga kaibigan, paki-remind po ng pag 3 minutes na lang, moderator please. No? Tingnan po natin dito mga kaibigan sa Psalms chapter 90 verse 2. Okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ito. Before the mountains were brought forth, or ever the heads formed, the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Mula sa pasimula, sabi niya, hanggang sa walang pasimula, gets? Mula sa walang pasimula, hanggang sa walang pasimula, ikaw ang Diyos. So continuous. Hindi po namatay ang Diyos kasi dapat sinabi niya na mula sa walang pasimula, namatay ka, lumitaw ka na lamang. Walang ganon. Kundi mula sa pasimula hanggang, pag sinabing hanggang, patuloy-tuloy. Hanggang sa walang pasimula, ikaw ang Diyos. Yan yung mababasa natin sa banal na kasulatan. Yung God died kanina, kahit po isang talata lang, hindi mababasa sa Biblia yon. So alin ang ating mababasa? Yung nasusulat sa Biblia. May mababasa ba tayo na ang Diyos ay hindi namamatay? Patutunayan po natin yan mamaya, mga kaibigan. No? Number 2. Bakit hindi tama ang katuruan, no, na God died? Yung number 1 ginamit natin sapagkat ang Diyos ay eternal, ibig sabihin ay unending. Number 2, unchangeable. Hindi nababago. Kasi pag namatay siya, hindi nabago. No? Nabago, binuhay. Okay? So ito, unchangeable. In James chapter 1 verse 17, ito naman ang ating mababasa mga kaibigan. No? James chapter 1 verse 17. Sabi po dito, every good gift and every perfect gift is from, sabi niya, is from above and cometh down from the Father of lights, with whom variableness neither show of turning. Okay? Or, ang sabi niya, na walang pagbabago sa Tagalog. Anong sa English niya? No? Whom is no variables, neither shadow of turning. Okay? Then, dito po sa Hebreo chapter 13 verse 8, ang Diyos ay hindi nagbabago. Bakit? Siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung ano siya nung nakaraan, ganon din siya ngayon, ganon din siya magpakailanman. Hindi pwede na. Hindi sinabi sa Biblia na siya noon, patay ngayon, buhay sa hinaharap. Wala pong ganon. Kundi siya ngayon, kahapon,
ngayon, magpakailanman. Basahin po natin ang talata, mga kaibigan. Hebreo chapter 13 verse 8. Ganito po ang ating mababasa, no? Jesus Christ, the same, ang same, yesterday and today and forever. So kung ano siya kahapon, dapat hindi nagbabago, patuloy-tuloy, hindi patay. Bakit? Hindi patay na siya noon, patay siya magpakailanman kung namatay siya, di ba? So tuloy. Pangatlo, ang Diyos ay immortal. Pag sinabing immortal, walang kamatayan. So ngayon, idibangko natin yung God died sa pamagitan po ng mga talata na mababasa sa banal na kasulatan. Sapagkat yung God died ay wala sa banal na kasulatan, so tayo ngayon magpapatunay, di ba na? Thank you so much. And 1 Timothy chapter 1 verse 17, iniwasan ito ni Brad Alvin, di niya inilatag. Pero alam ko na alam ni Brad Alvin ito. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Ganito pong ating mababasa. Now unto the King, eternal, immortal. Ulitin ko. Tagalogin nga natin para maganda. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos. Sinong iisang Diyos? Di ba yan ay Godhead Trinity? So therefore, yung sa Godhead Trinity daw, na iisang Diyos ay walang kamatay, walang hanggan, walang kamatayan, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan, siya nawa. So dito natin mababasa, dagdagan pa natin. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Maraming talata. Kay Brad Alvin, kahit isa, wala. Okay? 1 Timothy chapter 6 verse 16. Ito yung matibay. No? Who only hath immortality dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, no whom be, honor and power everlasting. Ang sabi, na siya lamang ang walang kamatayan. Napatunayan ho natin, di ba na? So ngayon, ano ngayon yung kay Kristo Jesus? Bakit? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Alin po ang namatay doon sa Diyos na nagkatawang tao? Yun bang kalagayang pagka-Diyos o kalagayang tao? Yung kalagayang tao. Pag sinabing kalagayang Diyos, iba yon sa kalagayang tao. Kaya hindi po namatay ang Diyos. Okay, bakit? 1 Peter chapter 3 verse 18, ganito pong ating mababasa, mga kaibigan. Sana po maabutan po natin, no? 1 Peter chapter 3 verse 18 yung oras. Okay? For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So dito pala, flesh. Hindi po sinabi po dito, no, yung pagka-Diyos, wala. Kundi dito po ay laman, pinatay sa laman. 1 Peter chapter 4 verse 1. Ito padagdagan natin, 4:1. Maraming talata. Okay? Tagalogin natin, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya ay nagbata sa laman, ay napatigil sa kasalanan. Englishin natin. Okay? For as much then as Christ hath suffered. Ano daw po? For us in the flesh. Flesh, So doon kayo sa ginagamit ng mga talata, Genesis 6, 5 to 6, Isaiah, wala lahat na nakalagay na Godhead. Revelation chapter 1 verse 5, 1 Timothy chapter 3 verse 16, wala pong may nakalagay. Alam mo kung nakalagay? Nasaktan. Of course, ang Diyos ay may emosyon, but hindi mamamatay po ang Diyos. Yan yung malinaw sa talata. For example, pag sinabi po, ako ay dadayo o ang Diyos ay nagdwell sa laman, so ibig sabihin yung laman Diyos na hindi, iba yung nagdwell, iba po yung Diyos na ang laman. For example, ako po ay nagdwell sa lupa. Okay po. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Alvin Gitamundok ng RCC, your time start now. Okay, maraming salamat, Bradash at Pastor Dino ng Baptist. Ang unang tanong ko sa iyo, dito sa unang Timoteo 1:17, binasa mo, ang salita dito na God, ano to sa Greek? Theotes o Theos? Meaning, Theos, divine person. Teka muna, hindi pa ko tapos. Theos o Theotes, kasi yung Theotes pag ginamit, divinity yun, pagka-Diyos, hindi yung Diyos mismo. Anong Greek na ginamit dito? Alin sa both. Okay, both po. Oo na,
Ginamit po dito yung theos. Objection mo na, objection. Bro Alvin, ano yan? Objection Badras kasi pinapili ko sa dalawa. Hindi pwede yung dalawa ginamit dito kasi isa lang ang Greek word. Sa isang word ito na ginamit, translated in English. Bakit mali yung sagot niya Badras? Dalawa daw, both. Isa lang talaga dito ginamit. Okay. Dalawa daw, both. Okay, so nag-object ka dahil doon sa sagot na bot. Na Yes, hindi both lang. Oo, wala pwede. So, Dino, meron ka bang counter-objection doon? Kaya ang counter-objection ko, moderator, sabi ko ay boss, but kung pamili pa ako, ang isa kasi dalhin ko yan na explanation. Ang nakalagay po dito ay theos o theo. So sa makatuwid, kung ang theos o theotes, part po yan. Okay. Ayon po dito sa mababasa. Okay, so ganito ang ating judgment dyan. So sa akin, pinapayagan ko talagang sumagot ng bot, meaning yung dalawa, either that is true or not, mga kapatid ha. So Brother Pastor Dino, ang sagot mo ay yung dalawa. Your time start now. See. Theotes, pwede. Bakit ang Diyos ay may pagka-Diyos at ang Diyos ay Diyos. So ayan, mabasa po dito talaga sa 1 Timothy chapter 1 verse 17 na Diyos talaga yung walang kamatayan. Hindi siya namatay. Letra por letra. Next question please. Next question. Sabi mo kanina both, pero isa lang dyan. Naturo mo dyan sa cellphone mo, nakita namin, isa lang. So, aminin mo lang ngayon, without your guide dyan sa cellphone, talagang hindi mo alam ang Grego. Kasi sabi mo dalawa, tapos tinuro mo cellphone, isa lang pala. So ngayon, na lantad na hindi mo talaga alam ang Grego kasi sabi mo both, dalawa. Tapos binasa mo sa cellphone mo, isa lang pala. O ngayon, aminin mo na hindi mo alam ang Greek. Yes or no? Sagot. No. Bakit di alam? No. Alam ko yung Greek. Nabasa ko nga sa'yo. Theo nga eh. Maghira. Ayan. Nabasa ko nga eh. Pinakita ko sa'yo. Yung theotes, that is part of explanation. Sabi ko. Kung ngayon kung theotes ay pagka-Diyos, yung Diyos may pagka-Diyos, of course. So anong mali doon sa explanation ko? Next question please. Next question. Sige, next question. Pwede, Pastor Dino, wag mo muna gamitin yung cellphone mo na guide mo kasi nagkukodigo ka dyan eh. Dito sa tanong ko ngayon, kaya mo hindi? Tanong to sa'yo. Very honest, kaya mo ba na wala kang guide dyan? Magtatanong ako sa'yo, kaya mo ba na wala kang kodigo? Kasi ako walang kodigo eh. Kaya po natin. Kaya daw niya. Kaya po natin. Okay. Lahat ng tanong, kaya nga po may debate tayo, may guide or without guide, of course, doon tayo sa accessible. Next question please. Teka muna, Mr. Moderator, i-clarify natin. Sabi niya kaya niya, so okay pala siya moderator na walang guide para magtatanong ako, moderator. Kasi yun ang hihingi ko eh, yung demand ko. Okay, But to be fair, kasi ako walang guide ako dito eh. Okay, basta ang sagot niya bro, kaya daw niya. So, Kaya daw niya. either that is true or not ha, proceed pa din. Yes. So next question, Pastor Dino, being honest and truthful, na kaya mo. Ano yung word immortal in the Greek? Huwag kang tumingin dyan sa kodigo mo. Po ba ang Greek na immortal ayon po sa, di ba sa Greek? Yan po ay aptarto. Aptarto. Ayon po sa Greek. Kaya nababasa talaga na ang Diyos ay walang kamatayan, Brad Alvin. Letra por letra. Next question. Next question. Yung akatarto, katulad ba yun ng immortal na English na ang literal Greek doon is athanato, Athanasius, Athanato kasi yung death, Thanato, hindi yung aptarto. So pareha ba yun? Meron ka bang nabasa dyan, Athanato, na immortal? Meron ka nabasa sa Greek, Athanato? Meron, wala? Meron, wala. Sagot ko. Ang Greek mo mali yun. Ito yung tama. Aptartos. Yan talaga nasusulat sa Wait Biblia. lang. Bro Alvin? Objection ko ba, Josh? Proceed. Kasi yung literal, letra po letra sa Greek na immortal sa English, immortal, walang kamatayan, athanato yun, athanato. Sinabi na kanina, hindi pala athanato, apkarto. So iba yun sa athanato. Okay, Nagsinungaling ka pala, Pastor Dino, yes or no? Sagot. Okay. So, sa objection yun bro. Ngayon, meron ba counter objection yung kabilang panig? Ang counter objection po natin, moderator, ay Truman fallacy. Ibig sabihin ng Truman fallacy, pataka-taka, man mention sang Greek na dili mao ang Greek. Okay. So, ganito ang judgment natin mga kapatid. Sa moderator, hindi ako judge kung talagang sino yung nagsasabi ng totoong Greek nun sa
tinatanong ha. However, mga bro Alvin, kahit anong sagutin naman ni Dino, either that is true or not, pinapayagan pa din yan ng moderator. So bro, Dino, again bro, ano daw yung Greek nun? Proceed bro. Yes. Sagot. Ito ba sagot natin? Aptarto. Wala po yung pinagpipilian mo, mali yun. Wala yung talaga Greek. Next question. Next question. Next question. Aptarto pala dyan, o sa English, incorruptible. Hindi pala immortal na atanato. Walang mababasa atanato. So ipipilit mo pa rin yung malinsali na immortal atanato na walang mabasa atanatos dito sa Greek original. Ipipilit mo rin kasunungan mo ni Satanas, John 8:44. Sagot. Yes or no? Ipipilit mo. 10 seconds. That's Roman fallacy. Bakit po? Wala po may nakalagay dito na corrupted. Ang nakalagay immortal. Ang immortal, ibig sabihin, aptartos. Yan ang mababasa. Walang kamatayan ng Diyos. Next question. Last question lang, Badras. 30 seconds. 30 seconds. Okay. Sa unang Korinto 11:26, you proclaim the Lord's death until He comes. Yung Panginoon pala na si Kristo, may kamatayan. Aminin mo, letra po letra, Lord's death. Aminin mo to, letra po letra o hindi? Tutulan mo to, letra po letra. Sagot. Ito po yung ating sagot. Pagka Diyos ang ating pagkagaday, hindi po Christ died. Next question, please. Next question. Berdasa, objection kasi. Objection muna, Berdasa. Time stop. Okay, objection, proceed. Kasi pinatutulan ko, Berdasa, yung Lord's death, letra po letra. Kamatayan ng Panginoon. Sinong may kamatayan? Ang Panginoon. Tutulan ba niya? Walang sinabi dito. Kung ano-ano pa dyan. Basta ito ba, tutulan letra po letra, Lord's death. Kung may kamatayan ba ang Panginoon, wala ka ba ng kamatayan pa Panginoon? Sagot ako, moderator. Panginoon yan. Okay. So, sasagot tutulan naman. Mo, yes or no? Okay, sasagot naman yung kabilang panig, brother Pastor Dino. Proceed bro, sasagot bro. Okay, 10 seconds. Bakit po 10 seconds? Kasi hindi po God died. Ang tinutukoy po doon, siya po ay gumamit ng diversion tactic na wala po kapaksa. Next question. 7 minutes time. So, diyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. At shoutout muna tayo sa ating nasa TikTok mga kapatid. Meron tayong halos 40 live viewers dyan. Total views natin is 2,267 at meron tayong 2,759 likes dyan. Shoutout din dito sa ating Facebook. Meron tayong halos 20 live viewers. Basta muna tayo ng ilang comment. Shoutout kay Carlo, sabi niya Viola Lee Flower. Amen daw sis. Shoutout din kay Discussion of Faith TV, gamitin mo Revelation 1:18. Shoutout din mga kapatid kay Jesus, kaming mga Diyos hindi namamatay. Shoutout din mga kapatid dito kay H2, topic God died. Dito din mga kapatid kay Gerwin Busalanan, congrats Pastor Dean Diaz, talo ka na Alvin. Shoutout din kay Jason Gagolong, God died yung topic, not Lord's death. Shoutout din kay Libre ang kaluwasan. Ang God ni Alvin patay sa spiritual, si Satan ang God niya. Shoutout din mga kapatid kay Destroyer, palaban mag-object ang RCC. Shoutout din kay Paharon Faith na how Lord Jesus Christ died. Shoutout din kay Mauro Busalanan, Albino Butbot, hahaha. Shoutout din kay Jeremel Amlon, paramihan ng alam ng Greek pala to. Shoutout din kay Adventist Motivation, sayang ang 14 years mo sa seminary. Shoutout din mga kapatid kay John Kevin Rosaldo, wala jud alamag ning mga RCC sa Bible oy. Shoutout din mga kapatid dito kay John Kevin Rosaldo, luya jud basta si FD oy. So mga kapatid, dako tayo. Pamute mo na Pastor Dino. Bro Alvin, 10 minutes bro, rebuttal, your time start now. Okay, thank you very much, Badras. At ating katunggali ngayon, ating kaibigan na Baptist, si Pastor Dino Diaz. Napakaliwanag dito, tutulan niya itong Lord's death. Yung Panginoon mo pala, ang Diyos na naging tao si Kristo, wala namang iba ditong Lord. Binigay yung katawan niya at dugo niya during the Last Supper. As often as you eat this bread and drink the cup. Wala kasi itong misa, walang tulad ng banal na hapunan itong mga Baptist. You proclaim, pinoklaman ng Katoliko, kaming God died literal. The Lord's death until He comes. Lord's death palagi pinoproklama, Lord's death. Yung Lord niya pala, ibang Lord yun. Baka si Baal yun, hindi na mamatay. May kamatayan ng Diyos nito, this is a proper Lord. Lord's death,
Sinong may-ari ng kamatayan? Ang Lord. Sinong namatay? Ang Lord. Sinong Lord mo? God. Sabi ni John 20:21. Apostol yan, tutulan mo. My Lord and my God. Sabi naman ka, kung bingi tayo dyan, kung bulag tayo na sa letra po letra. Sinong Lord? Walang iba, si Kristo, God. Sinong God na si Kristo? Walang iba, si Kristo na Lord. Yung Kyrie, Adonai, Lord. Titulo yun ang pagka-Diyos. Tapos ang Diyos may kamatayan. Ang Panginoon may kamatayan, tutulan mo. John 20:28, mula sa John 1:1-14. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was, tao lang ba? God. Tutol ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ka papanabaptist. Pati Sok Fernandez. Hindi tutol na kayo. Tao na lang ang namatay. Hindi na yung Diyos mismo. And the Word was God. Letra po letra. So divine person yun. God, Diyos. Tapos sa 14, John 1:14-18. Naging tao, naging laman. So yung namatay ang laman, yung Diyos na naging laman, yun ang namatay mismo. I died. Revelation 1:18. Sabi, wala nung letra-letra. Tanatos nga sa akin eh. Yung tanato, yung died, death. Tanato to unang Korinto 11:26. Ikaw walang letra-letra, si Sok Fernandez at mga heretical septic. Walang letra-letra kasi yung tanato. After to yung ginamit dyan sa 1 Timothy 1:17 at 1 Timothy 16. Meaning incorruptible, hindi immortal. Kasi hindi pwede ma-apply kang Christ na Diyos naging tao ang immortality kasi magkahiwalay kanyang katawan at kaluluwa sa kanyang kamatayan bilang tao. Pero siya yung namatay. Yung divine person yung God na naging tao. God was manifest in the flesh. Yung Espiritu nga siya. Pinoklama, pero yung God manifested in the flesh, meaning God was born. Emmanuel, Matthew 1:23, John 1:14-18. Maraming talata sa Biblia. Tutulan mo, Diyos naging tao. O kung naging tao na, nagdalang tao si Mama Mary, nanganak ang Diyos, inanak ng Santa Maria, di, namatay din yung tao kasi naging tao na ang Diyos. Tutulan mo, maraming talata, tanato, ikaw nga wala eh, after to, di mo naintindihan ng Greek, pag Greek ka dyan eh. Ako talaga si Alvin Kitamundok marunong ng Greek. Yung sabi ng commentator dyan, pagalingan to ng Greek, yes, si Alvin Kitamundok, graduate ng Greek course, 2 course na tag 3 units, Greek 1, elementary, o advanced Greek, 3 units, 6 units lahat ng seminary. Kaya nagdaldal dyan na sayang yung 14 ka tuig daw sa seminary. Hindi na sayang kaya bigyan sa mga pari katoliko at sa mga obispo. Kasi we know Greek. Ang katoliko lang alam talaga ng Greek. Pag hindi ka katoliko, bubog ka sa Greek. At tulad ngayon ni Pastorino, nakita natin, nasuda. The Lord's death, itong death ito, tanatu. Lord, my God and my Lord, John 20:28. Tanatu, Lord's death, unang Korinto 11:26. Tinutulan ni Dino, ni Sok Fernandez at mga demonyong mga heretiko. O ngayon, ano yung pag tinutulan? Sabi ng commentator dyan na kumampi sa akin, gamitin mo ba David, Revelation 1:18? Yes, tama. Kasi sabi dito sa 1:18, I am the first and I am the last. Ibig sabihin siya yung Diyos, yung divinity, yung divine person, the living one. O, Diyos nga, the living one. Sabi niya, I did. Sabihin mo, I am the living one, the first and the last. Na Alpha and Omega. Diyos yung nagsabi, tapos magsabi, I died, hindi na yung Diyos, tao na lang. Huwag nyo kaming lokohin. Ito nga, dead dito, tanato na naman to. Yung sa kanya, 1 Timothy 1:17, apkarto. Bakit anong apkarto? Iba yung sa atanato. Yung atanato, yung talagang literal, immortal. Kaya mali yung mga translation na immortal. Incorruptible yun ang tama. Sa tamang translation, yung American Bible, incorruptible. Kasi yung spirito, hindi yun nakukurap. It cannot be divided. Hindi yung divine person, naging tao, na-divided na kasi yung katawan ng kaluwa, naghiwalay na. Kaya yung immortal, hindi ma-apply. After to, in-apply ng Greek. Alam ko ang Greek eh. Incorruptible kasi spirit is incorruptible. Pero yung tao, ikinumpara sa mere man, tulad ni Alvin Kitamundok, corruptible yung spirit ko eh, kasi nagkakasala ko, si Kristo hindi magkakasala. So, after to si Kristo, the only one. Si Baldasa, makasalanan. Kaya yung spirit at soul, makasalanan. Corruptible yun. Kaya nga, pwede nga ma-imperno kami. Tapi si Dino Diaz, pwede yan ma-imperno. Papunta na yan ngayon. Pag hindi yan magsisi, bumalik sa God and literal doctrine sa Biblia. Kasi walang pagtubo sa kanila. Pag hindi namatay ang Diyos kanila, kawawa. Sabi, once saved, always saved. Once saved, always saved. Hindi nga kaya namatay ang Diyos yun. Pagtubo sa inyo eh. Revelation 1:5, pinutulan. Wala daw litra-tulit lang. Tanato ditong dead, no? The firstborn from the dead. Sabihin mo, Jesus Christ, the faithful witness, title ng faithful witness sa divinity, sa God. Tapos firstborn from the dead, hindi na title. Ruler of the kings of the earth, title sa Diyos. Tapos firstborn from the dead, hindi na title. Anong klaseng exegesis yan? Sa Katoliko, we're consistent.
Nakabangga mo dito, chief apologist. Kaya, sorry na lang, Pastor Dino. Revelations 1:5, pinutulan mo. Colossians 1:18, nandyan din na. First one from the dead. 1 Corinthians 15:22. Daming talata. Pinutulan first one from the dead. 4 na talata, tutulan mo dito sa Biblia, letter to letter. Forever title yan ng Panginoon Kristo. Pag mapunta tayo ng langit, when we meet Jesus Christ over there, that is one of the title na kinakanta ng mga anghel the praises, firstborn from the dead. Pag pupunta mo doon, makikinig ka sa mga anghel, arkanghel, mga seraphim, nag-praise sa gadasan na firstborn from the dead, title ng Diyos Anak. Sasabihin mo, hoy mga anghel, langit at lupa, tigilan nyo ang katarantaduhan nyo, kalukuhan nyo. Hindi na mamatay si Kristo, hindi yan pwede maging panganay sa mga patay. Kasi Diyos yan. Mismo ang firstborn from the dead, lalapit sa'yo, sisipain ka. Alabas ng langit, papuntang interno. Tutulan mo, Revelations 1:5, Colossians 1:18, unang Korinto 15:22, maraming talata dito sa Biblia. Wala naman, Diyos naman nagsasalita dito. Basahin natin dito sa Revelations 1:8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Sino to? Sa verse 7. He's coming with a cloud. Si Kristo naman to. And every I will see Him. Makita siya kasi naging tao siya, pero Diyos siya naging tao. Even those who pierced Him, yung tumuhog sa kanya, sa Zacarias 2:6, si Jehovah tinuhog. Si Kristo yung si Jehovah na naging tao. John 19:30, 31, 37. Hindi mo natutulan. Kasi pagbasa ni Pastor Dino kanina sa John 19:30, 31, He gave up His Spirit. Ano ba yung pagka-Diyos o Diyos? Di ba Espiritu yun? He gave up eh. Hindi namatay. Grabe naman ang interpretation na ganun sa demonyo. Grabe ka, ano talaga, demonyohan talaga sa impyerno para walang katubusan ng tao, tapos magtuturo ka, one save, always save. O sino yung pierced him? Si Kristo, si Jehovah, sa Zacarias 2:6, John 19:37. And all tribes of the earth will well on account of him. Umiyak sa Zacarias 2:6, ang buong sanlibutan. Even so, Amen. Si Kristo yun. Sabi ni Kristo, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Ito ang talata, nagpatunay na Diyos si Kristo, umamin siya na Diyos siya eh. Kung hindi mo to, tutulan mo to, iglesia ni Kristo ka na, saksi niyo ba ka na, at kulto ka na hindi niniwala na Diyos si Kristo. Who is and who was and who is to come. Yung ang darating, the Almighty. Anong sabi ng the Almighty sa 18? I am the first and the last, inulit yung Alpha and Omega, the living one. Diyos na buhay. I died! Tapos ang I died, iba na yun. Dalawa na pala ang persona ni Kristo. Yung human person, mayroong divine person, dalawa na palang Kristo mo. Isa lang ang Kristo sa Biblia, and He's not divided. Unang Korinto 1:13. There is only one Messiah. Unang Korinto 1:13, hindi yung dalawa. Naging dalawa na ngayon ng Nestorius, ang heretic o nagturo niya, na dalawa na ngayon ng Kristo. Kristo na tao, Kristo na Diyos. May Panginoon na tao, may Panginoon na Diyos. Naku! Wawa naman. Thanatos, letra po letra kay Alvin Ditamundo, kaya nga natakot si Sok Fernandez at mga kakonsaba ng mga erehes. Kung Biblia lang gagamitin, challenge ko lang, hindi lalaban. Kasi wala kasi sa Greek na Thanato, tungkol kay Kristo mismo letra po letra. Kasi after to, yan ang ginamit sa Roma 1:20. Hindi kasi alam ang Greek eh. Tapos ang context ng the whole Bible, walang alam talaga to eh. Ano lang, para lang patunog ba na alam, pero hindi talaga alam. Ako hindi patunog talaga kasi nag-aral ako. Grabe naman yung maestro ko, isang obispo. Bishop Crisostomo Yalong, yung maestro ko sa Greek at sa Latin at sa Hebrew. Tinuruan ako ng kabulustugan doon. Yun ang title ng course, Elemental Greek 1, tapos Advanced Greek 2. Tapos katarantuhan ituturo sa akin doon, mga kabulastugan. Obispo yun. Ngayon, Roma 1:20. Ito nga, theotes talaga, yun ang basis ng 1 Timothy 1:17, tapos 6:16 ng 1 Timothy, Romans 1:20. For His invisible attributes, yun palang hindi nakikita, mga attributes ng Theos, divine person, no, namely His eternal power, and divine nature, yung theotes, divine nature, divinity, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. So yung theotes na hindi alam niya ang Greek, nagkudigo siya, Theos daw. Theotes talaga yun in the original Greek, ang ginamit ni St. Paul. Divinity yun, hindi yung divine person. Kasi divinity cannot be humanity, at vice versa. Okay, so dyan nagtatapos ang second presentation ng ating affirmative, Brother Alvin ng Catholic. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Dino ng Baptist, your time start now. Kasi ang immortality ay walang kamatayan.
So tanong ko sa iyo, ginamit po dito sa Revised Standard Version ng Catholic Edition. Ang sabi niya, Brad Alvin, to the King of Egypt, immortal, invisible, the only God. Yung walang kamatayan daw, yung iisang Diyos ayon sa salin ninyo. Tanong, tama ba yung salin ninyo o mali? Sagot, kung base sa Greek, mali. O, mali. Hindi naman perfect ang Catholic translation. Kala mo, perfect lahat Catholic translation. Marami ding mali sa Protestant at Catholic eh. Ang tama dyan, after to, incorruptible. Ito yung mababasa sa Roma 1:20 to 23. Incorruptible God. The divinity is incorruptible. Hindi immortal kasi naging tao nga si Kristo eh. Paano maging immortal na naghiwalay katawan at kaluluwa? So sa makatuwid, sabi mo mali yung salin ng Katolikong ito. So sa makatuwid, tanggap mo na mali yung gawa ninyong salin ng Biblia, yes or no? Isang word lang ang mali kasi sa Greek, nag-aral ako sa mga Kristo. Atanatu, walang dyan. Objection, Atanatu. Objection, Pastor Dino? Malinaw yung categorical ko, moderator, yes or no, sa makatuwid. Dahil sabi mo, mali yung salin ninyong ito, tanggap mo na ngayon na ang gawa ninyong salin ng Katoliko ay mali, yes or no? Categorical. Mr. Moderator, categorical naman ang sagot ko. Okay, so Hindi naginig sa sagot. Okay, so Bro Alvin, gusto ko lang ano yung sagot mo. So yes or no? Mali ang salin ng Katoliko. Counter objection nga, moderator, kasi malaki ang bibig ko na nagsusumigaw lang. Mali! Mali. Ano pa yan? Yes or no pa yan? Ayan, so ganito bro. Ang ano dito, ang ino-object ni Pastor Pastor Dino kasi yung salitang yes or no lang ha. So Bro Alvin, pipili ka ba ng yes or no or mag 10 seconds? Sabotable na yan ba? Just yes na yan kasi yes, sabi ko sumigaw ko. Mali! Yes, mali. Kasi hindi perfect translation kanina Protestant. Meron ng word din mga liang translation eh. Kaya nga, kasi sa Greek dito, lahat ng Greek manuscript, ay yung immortal, atanatu. After to ang ginamit dito. After to, parehasin mo sa atanatu. Atanatu yung immortal. Kaya mali pag immortal ang translation. Incorruptible. Roma 1:20, 21, 23. Tama. Next question, Brad Alvin. Yun bang Douay-Rheims version na pinagkakatiwalaang salin ng mga Katoliko? Tama ba ito or mali? Categorical. Tama o mali? Basta word na immortal ginamit sa word na atanatu. Objection, moderator. Tapusin. Categorical. Moderator po ang pakiusap ko. Categorical nga muna. Bago paliwanag. Okay, so nag-object dito yung kabilang panig at sa categorical. Bro Alvin, may counter objection ka or ready ka na mamili? Counter objection ng moderator kasi yung sagot ko, nilahat ko na, Protestant at Catholic. Basta, yung atanatu hindi nabasa sa Greek original, mali yung immortal. Katoliko ba yan at hindi? Maliwanag na sagot yan. Okay, so ganito, nag-object kasi dito, Bro Alvin, si Pastor Dino, doon sa pagpipilian ng tapos yung ayon sa ating rule, number 2 yan, dapat... Yes, nga yun, Badras. So ganito, yes, kanina, yes. Ulitin ko. Paulit mo na, Pastor, sige. Okay, ulitin natin ang gandahan natin, Brad Alvin. Okay, sabi mo, mali yung salin. Sabi mo, sa makatuwid, yun bang pinagkakatiwalaan ng salin? Nagawa ng Roman Catholic Church na Douay-Rheims version. Tama ba ito o mali? Categorical. Tama o mali? Categorical, mali. Kasi yung atanatu, wala yan sa Greek. Ang nakasulatan, after to, ibig sabihin, incorruptible. Yun talagang tama. Nagkamali din ng Douay-Rheims kasi 15th century pa yun. Hindi alam ang Greek. Ngayon, modern Greek na, atanatu. Wala palang nabasa dyan sa mga talata mo, atanatu. Puro after to, incorruptible. Iber yung sa immortal. Kasi yung immortal, hindi ma-apply kay Kristo kasi may separation of body and soul. Mortality, death, separation of body and soul. Next Mortality, question, immortality. Ito yung tanong ko, Brad Alvin. Sabi mo, ang Biblia ninyong Douay-Rheims version ay mali. Ito yung tanong ko. In 1 Timothy chapter 1 verse 17, sabi niya, now to the King of Egypt. Objection mo na, moderator.
kasi tutol ako moderator is a form of dishonesty na sinabi, translation ng Douay Rhymes, mali. Malang ang buong Biblia ng Douay Rhymes, buong Biblia ng Katoliko, puro na mali lahat. Ang talata lang yung mali yung word na immortality. Okay. Kaming lukuhin. Okay, so Isang nag-object verse lang. doon sa pagbanggit. Mali daw sa Pastor amin. Dino, may counter objection tayo doon or Contradiction to, moderator. Okay, proceed This na. is my follow-up question according to my question first. Okay. So follow-up po ito. So sumagot naman siya, so confirmation po ito. Okay, so ganito ang judgment Sige, natin. question. Ang pagpipremise naman, depende yan sa observation ng ating nagtatanong ha. So either that is true or not, tama or mali. As a moderator, hindi ko ginajudge yan. So ganito, Pastor Dino, tuloy ka pa din sa tanong mo. Kung merong problem dun sa premise niya, Brother Alvin, pwede mong sagutin ng 10 seconds ha. So Bro Dino, Pastor Dino, proceed bro. Okay. Ang sabi mo kasi, yung version na Bible ninyo, na Douay Rhymes Last 1 version ay mali. Tatanong ko sa iyo ito. In 1 Timothy chapter 3 verse 17, now to the King of Egypt, immortal and visible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Tanong, ito. Dapat bang katiwalaan na tama at manindigan na tama sa saling itong Katoliko? Yes or no? Yes or no? Mali nga yung talata mo eh. First Timothy Objection, moderator, yes or no? Wait lang, ganito. Wait lang. So, ang ano dito, yung sa yes or no lang naman, hinihingi. So, Bro Alvin, gusto lang malinaw sa moderator yung sa yes or no mo. Hindi, nakuha ko na moderator, pero yung objection ko para malinaw tayo ditong lahat kasi marami nakikinig sa atin. Ganito. Wait. So, ang objection dito sa yes or no, tapos counter objection, Bro Alvin, ano yan? Di ako ang may objection, Badcrash. May objection kasi yung tanong niya, mali based on a wrong premise na talata. Mali. 1 Timothy 3:17 Okay. daw. So, ganito bro. Eh, pwede pasagutin ko yun yung maling talata. Oh, so ganito. Again, bro. Eh. Okay, so ganito. So, again, bro, ganito. Ang objection kasi ng kabilang panig yung sa yes or no lang. Ngayon, kung yung premise niya ay para sa yung mali, you can use 10 seconds, bro. So, ganito, bro. Pipili ka ba ng yes or no? Or sa 10 seconds ka muna? Pipili ako ng yes or no. No, kasi mali ang talata mo. You're not guided by the Holy Spirit. You're not guided by the Holy Spirit. Mali ang talata mo. Walang 1 Timothy 3:17. Nasalin dyan na immortal. Walang 3:17. Nagkamali ka. Huwag kang tumawa dyan. Alanta dito. Nawala kang Holy Spirit. Kasi numero, chapter and verse, mali ka. 7 minutes time. Okay, so pakimute mo na, Bro Alvin. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second na cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo mga kapatid sa ating presentation ng rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna kay Maricel Moncada ng JW, Emmy Alfonso isang ex-MCGI. Nandito din si Bishop Raimundo Iramis ng CCC. Nakita ko. Pastor Jovi Costan Aguelo, sabi niya, mauna RCC, patayin niyo ang Diyos di ay. Shoutout din kay Erwin Abelena. Asa mabasa, dili mamatay sa si Baal. Shoutout din kay Mauro. Naglawom na Jude ang mata ni Alvin. Shoutout din kay congratulations Bulawan ng Oras. Congratulations Bro Dino Diaz. Paharon. Anahaw. Ang Diyos walang kamatayan. Shoutout din kay Brother James. At kay Elisa Bactani. Watching daw siya. At dito din sa atin sa TikTok mga kapatid. Shoutout din kay Carlo. At aralin mo kasi walang mali sa Bible. Nagawa ng Catholic. Kayo lang ang nagtitwist. Shoutout din mga kapatid dito kay Flower. Ibahin mo Catholic, malalim ang aral. Hindi mo talaga maiintindihan unless mag-Catholic ka. Shoutout din mga kapatid dito kay Kuya Ku. Ayan. At Discussion of Faith TV mga kapatid. So meron tayong halos 34 live viewers dito sa ating TikTok at 28 to 30 plus live viewers sa ating Facebook. So tuloy-tuloy tayo dito, Pastor Dino, para sa yung negative rebuttal. Your time start now. Ayan po mga kaibigan at kapatid, si Bro Alvin sobrang kakaiwas. Mali yung gawa ng Katoliko na Biblia. Iwan ko, ano bang gamit ni Bro Alvin? Ito, babasahin natin ito sa Catholic Bible. Dito po sa Douay Rhymes version. Na itong Bibliang ito,
pinagkakatiwalaan ng buong Katoliko. May approval yan ng Pope. Hindi basta gagamit ka na wala pong approval ng Magisterium at Pope. No? Kasi authority yun. So dito po, sa Douay-Rheims version na ginagamit ni Bro Alvin na paborito niya, sobrang kakaiwas ng Greek-Greco, no? Mali. Matalino ka pa sa sa scholar. No? Matalino ka pa sa naglagay ng Greek. Gagawa-gawa, oy. Pero ang batayan mo naman, komentary, isa akin talaga. Actual talaga. Okay? Kaya sabi po dito, sa Douay-Rheims version, 1 Timothy chapter 1 verse 17, ito. Now the King of Ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Ano daw po? Immortal. Yung iisang Diyos ay walang kamatayan. Brother Alvin, sobra mong kakaiwas. Sobra mong kakaiwas, Bro Alvin. Pati ang sarili nyong Biblia, binagsak mo na. Okay? Bakit? Ano ba ang mababasa natin sa Catholic answer ng Roman Catholic Church? Ang nakalagay doon, may question, did God die? Ang nakalagay doon, no. No. Bay, mag-isa ka na lang, Bro Alvin. Si Bro Rasya, Biblia yan, Douay-Rheims. Yung ibang mga CFD, Douay-Rheims. Ikaw lang talaga ang ayaw sa Douay-Rheims sapagkat mali. Ikaw yung may problema. At binubuhat mo pa yung sarili mo na ikaw lang ang marunong sa Greek. Kami, hindi na. Mali yan, Brad Alvin. May alam din kami. Okay, wag mong buhatin yung sarili mo. Okay? Ngayon, mga kaibigan, ito pa, ang Douay-Rheims version nila na Bible na ginagamit, mali. Hindi, mali yung aral ninyo pag mali yung Bible nyo. Ito pa, ang 1 Timothy chapter 1, verse 17, Revised Standard Version ng Roman Catholic Church. Ano nakalagay? Ito, to the King of Ages, immortal and visible, the only God, be honor and glory forever and ever. So nakalagay, immortal, Brad Alvin. Kaya tama talaga ako dito na ang Diyos ay walang kamatayan. Isa yung may kamatayan. Ito pa, Bibliang Katoliko pa rin, paborito ng mga CFD at mga members nito. Ano nakalagay? 1 Timothy chapter 1 verse 17. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan. Ano daw? Walang kamatayan at di nakikita. Ang tinutukoy po dito, mga kaibigan, ay ang Diyos mismo. Hindi yung katangian niya na incorruptible. Mali ka, Brad Alvin. Person ang tinutukoy, magpakailanman ang iisang Diyos. Yung iisang Diyos, Haring walang hanggan. Ano daw po? Walang kamatayan. Kaya mali unawa mo sa talata, Brad Alvin. Tama yung salin ng talata. Okay? Mali ang iyong pagkaunawa. Okay? Bakit? Sinabi mo na sa akin kanina, wala kang nababasang God died eh. So ano bang kabaliktaran pag wala kang nababasa? Ang kabaliktaran ng walang mababasa, may nababasa. Ako may nabasa. Siya walang nababasa. Talo ka ngayon, Brad Alvin. Hindi tumayo yung doktrina mo. Na-debunk ka na agad. Bakit po? Gagamit ka pa dito ng amplified ko na, ng ginamit na kanina, Biblia ng Protestante. Gagamit din tayo ng sinabi mong amplified, Brad Alvin. Para maganda-ganda, di ba? Gagamit din tayo ng paborito mong amplified. Dito po sa 1 Timothy, mga kaibigan, tingnan din po natin yung paborito niya po na amplified Bible din. Ito, 1 Timothy chapter 1, verse 17. Ito po ang nakalagay, mga kaibigan. Amplified dito, Brad Alvin. Ito, paborito mo. The King, now to the King. Eternity. Incorruptible. Ito and immortal. Invisible. The only God, be honor and glory forever and ever to the ages of ages. Amen. Yan yung nakalagay, Brad Alvin. So sa mga katuwid, ayon po sa translation na ginamit mo, kahit gumamit ka pa sabi ng translation, ng version amplified,
yung incorruptible at immortal at saka yung immortality or immortal, pareho lang pala yung grado, makaibigan. Incorruptible, ibig sabihin, walang kamatayan, walang kabulukan. Immortal, walang kamatayan, walang kabulukan din, Brad Alvin. Nako, mali yung unawa mo, Brad Alvin eh. Yakapin mo nga yung salin ninyo na yun ay tama. Bakit mo pinamamalian? Sobra mong kakaiwas eh. Ang Diyos, tandaan po natin, balikan ho natin yung punto. Yung punto niya kanina, debunk lahat yun. Yung Isaiah 63, Genesis chapter 6, verses 5 to 6, 1 Timothy chapter 3, verse 16, Revelation chapter 1, verse 5. Walang gaday po doon. Walang nagpapatunay na ang Diyos ay natigok. Pero po sa atin, napatunayan po natin, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, no, na ang Diyos ay walang kamatayan. Bakit wala siyang kamatayan? Sapagkat, no, siya po ay eternal. Pangalawa, sapagkat siya ay hindi nagbabago. Pangatlo, sapagkat siya ay immortal. Matibay. Eternal, it means without beginning and without ending. Unending. Eternity. Okay? Ito everlasting. Unchangeable, hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ba, Brad Alvin? Immortal, walang kamatayan. Nako, yung mga sali ng paborito mo, Brad Alvin, kampi sa akin. Pumunta ka sa Greek, kalaban mo pa rin ang Greek, kakampi ko pa rin, wala ka nang kakampi ngayon. Gumagawa-gawa ka na lang ng Greek mo kuno. Walang ganon. Ngayon, mga kaibigan, malinaw na sa gabing ito, bigo na naman si Bro Alvin upang patunayan ang salitang God died, walang mababasa sa Biblia. Ito challenge ko kay Bro Alvin. Bigyan mo ako ng talata. Sinabi mismo ni Kristo, namatay ang Diyos. Bigyan mo ako ng talata. Sinabi ng Ama, namatay ang Diyos. Bigyan mo din ako ng talata. Sinabi ng Banal na Espiritu, namatay ang Diyos. At bigyan mo rin ako ng talata. Sinabi ng mga apostol, verbatim, God died. Tinitiyak ko, wala kang mababasang ganon. Mula kanina, ngayon, at magpakailanman. Yan mula noon, ngayon, magpakailanman. Wala kang mababasang ganon. Yung mababasa po natin, no? Ang sabi sa banal na kasulatan, in 1 Timothy chapter 1 verse 17, and 1 Timothy chapter 6 verse 16. Puntahan din po natin sa paborito mong salin na amplified ang 1 Timothy chapter 6 verse 16. Tatalon ka naman, Brad Alvin. Sapagkat para sa iyo, walang tamang Biblia, may pagka-INC ka rin pala. Pag hindi mo makita sa isang talata, pag hindi mo sa salin nakita, talon ka sa kabila. Urong sulong ka, may pagkapalaka yung tactics mo. Wala kang panindigan sa Biblia mo. Ito, basahin natin. No? 1 Timothy chapter 6 verse 16. Ito. Ang sabi po dito, who alone has immortality, Bro Alvin, who alone has immortality and the sense of exemption from every kind of death. Nako, mayroon pala siyang exemption, Brad Alvin. Mula doon sa mga individual na kamatayan, wala siya. Hindi siya talaga mamamatay except doon po sa Diyos. And lives in approachable light whom no man has ever seen or can see. Unto him be honor and everlasting power, sabi niya, and dominion. Ano ba yan, Brad Alvin? Pati yung amplified kanina na ginamit mo, na paborito mong salin, sa akin pa kumampi. Samantala yung Biblia mong salin at pinagkakatiwalaan, sandala ng pananampalataya nyo na tama daw, na walang mali daw roon. Tapos sabihin mo sa akin ngayon, mali, patay tayo dyan. Tama daw yung Protestant translation, pero kumampi sa akin. Mali daw sa kanila, pero hindi ko kumampi sa kanya. So paano ngayon, mga kaibigan? Hindi tumayo yung paksa nyo. Okay.
So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Alvin Gitamundok ng Catholic, your time start now. Maraming salamat, moderator. Premise mo na, moderator. Ang after to which incorruptible, hindi po immortal, ginamit ng American Standard Version, Derby Bible, Young's Literal Translation, King James Version, after to, hindi immortality. So, ngayon, tutulan mo itong mga translation na itong tama, incorruptible, hindi immortality. Sa mga translation na Protestant at Catholic dito. Tutulan mo to, yes or no? Sagot. Yes kung mali ang unawa mo, no kung tamang pagkaunawa mo. Bakit? Kasi po sa Amplified Bible, na paborito mong salin, yung immortal at incorruptible ay isa lang ang kahulugan, Brother Alvin. Hindi mamamatay, hindi mabubulok. Talo ka ngayon din sa debate niyan, gumamit ka pa. Tumibay lalo ako, akala mo makapuntos ka. Puntos ko yan. Next question. Next question, premise mo ng moderator at Pastor Dino. The Greek origin of aftertus, the Greek word translated literally incorruptible and imperishable, not literally immortal, emphasizing the impermanence and the indestructibility of God's nature and promises. So hindi pala literal na synonymous ng immortality sa aftertu, which is incorruptible. Tutulan mo to, sabi ng Greek dito. Yes or no? Meron akong total ako, wala sa Greek yan. Total ako, bagot wala sa Greek yan, papatutol ko yung paa ko kung meron kang mababasa sa Greek na gano'n, literally. Bakit? Ang nakalagay po sa Biblia, yung immortal, incorruptible, sabi ng Amplified Bible, ay iisa lang ang kahulugan, Brother Alvin. Kaya mali yung pag-unawa mo dyan. Walang may nakalagay na gano'n. Gawa ko lang yan, marunong din ako yan. Next question, please. Hindi ko gawa ito, Greek lexicon, kaya sisingilin kita. May players Greek lexicon ako dito. Ikaw, meron ka. Saan? Sige nga, showdown tayo. Saan ang Greek lexicon? Pakita mo sa video. Mr. Moderator. Okay na yan. Basta meron daw. Proceed lang, bro Dino. Ang sagot ko po, meron. Ang ganda-ganda, Brother Alvin. Kita mo yan, Brother Alvin. Ang ganda-ganda. Meron. Anong lexicon dyan? Wait lang. Okay. Proceed tayo. Anong lexicon yan? This is question. But this is my question kasi nag-cellphone siya. Anong Greek lexicon yan binuklat niya para maliwanagan tayo? Para nag-umbra ka itong lexicon. Okay. So, okay na yung tanong. Ano daw yung lexicon niya? Proceed, bro. Ito tires, Greek lexicon. Tires, Greek lexicon. Litra por litra, Brother Alvin. Talo ka na naman. Anong Greek word yan? After to yan. Tires, Greek lexicon. Meron ba, Brother Alvin? Tapusin mo ako, Brother Alvin. Wait lang. Proceed pa sa sagot. 10 seconds. Proceed. Iba, Brother Alvin, no? May tires. Pwede ko nang tingnan po dito. Kompleto talaga, Brother Alvin. Talo ka talaga sa akin. Next question. Nanluloko ka ba dyan? Kasi specific Greek word ang define natin. After to, yung incorruptible, hindi yung atanato na immortal. Wala pala dyan sa mga, nag-quote ka lang ng mga Greek lexicon para panloko sa amin. Wala palang after to dyan. Nanloko ka, yes or no? Yung loko wala ba? Hindi ako nanloloko. Nagsasabi nga ako ng Hindi daw siya nanloloko. No, sabi ko hindi ako nagluloko. Kasi ang tanong mo sa akin, meron akong tires lexicon. Meron. Ngayon, aftertos na sinasabi mo, nakalagay po doon immortal o walang kamatayan. Meron din. Kompleto po ito, Brother Alvin. Hindi pwede na hindi kompleto. Next question. Kahit na yung kodigo mo na cellphone, walang immortal dyan yung after to kasi ang incorruptible talaga yan, ang literal na translation yan in English, incorruptible, hindi nabubulok. Hindi yung immortal na hindi namamatay. Ipatuloy mo pa rin panluloko mo. Tulad ng tatay mong demonyo, John 8:44, lulukuhin mo pa rin kami. Kahit nag-quote ka lang ng lexicon dyan, wala yung after to dyan, nanluloko ka pa rin, ginawa mong immortal. Ipapatuloy mo rin gawain ni Satanas, John 8:44. Yes or no? Yes or no? 10 seconds pala siya ang tanong. Patuloy. Nagsasabi nga ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Mababasa talaga na walang kamatayan. Talo ka talaga, Brother Alvin. Next question. Kahit walang mababasag, walang kamatayan dyan sa after to, sige nga, i-quote mo yung after to dyan kung walang kamatayan ba dyan o hindi ba incorruptible, ipapatuloy mo pa rin, kalukuhin mo. After to,
Sige, basahin mo. Kung atanato yung immortal na atanato yung immortal na basahin mo after to na immortal. Manluloko ka talaga eh. Basahin mo. Okay, Ito. so now. Yeah, babasahin ko. Now, ang Okay, tatanggihin. proceed sa sagot. Pakita sa cellphone, Badras. Pakita sa cellphone. Bro, ganito bro Alvin. Ganito bro Alvin ha. So any condition mo bro, depend bro Alvin, wait lang bro. So meron ka mga condition bro, pero depende yan kay Pastor Dino bro ha. So Pastor Dino, proceed ka sa sagot mo. Manluloko talaga to. Hindi pakita sa Ang mababasa po natin mga kaibigan, now unto the King eternal, immortal, letra por letra. Oh, talo ka talaga ba, Alvin? Next question. Next question. Yung immortal dyan, after 2 yan sa Greek, hindi atanatu. Yung immortal is atanatu, wala sa Greek dyan sa talata mo. So ipipilit mo talagang ang kalukuhan mo, kasinungalingan mo, kahit walang atanatu, ginawa mong immortal para matama yung salin mo. Katoliko, hindi katoliko, para itama yung mali mo. Yes or no? Yes or Ipipilit mo. Sagot ko po, nakalagay po dito yung parto, immortal, talo ka. Next question. Walang immortal dyan Next sa question original Greek na after 2. Next question. Meron. Wala. Bro, Atanatu. wait lang, huwag kayong mag-usap. Wait lang, huwag kayong mag-usap. Ganito. Bro Alvin, magtanong ka bro, proceed ka bro sa tanong mo. Tanong ngayon, Badras. Sige, saan magtanong yung ka. atanato? Kasi nag-ballpen siya, Badras, so after 2. Hindi yan atanato, so mali yung immortal. Saan yung atanato mo? Wala kang mabigyan sa Okay, saan daw? Sagot, saan daw? Ito, mababasa natin. Bro Alvin, makinig ka. Bro Alvin, sumasagot na bro. 1 verse 17, mali itong sa'yo, tama yung dito. Immortal. Wait lang. Atanato. Okay, wait lang. Objection mo na, bro Alvin. Kasi dito sa Thayer's Greek lexicon ko, yung atanato talaga literally immortal. Tama yung immortal. Pag atanato, nagtanong ako sa kanya, brother, saan yung atanato dyan para tama yung immortal na salin? Ang tinuro niya sa ballpen niya, after 2, incorruptible, ibang word. Okay. So, nag-object ka dahil yung sa pagtuturo. Wait lang, okay na bro Alvin. So, Pastor Dino, counter objection bro. Tapos magja-judge ako. Okay. Ang counter objection natin moderator, mute mo na bro Alvin, hindi ako nag-iiko. Okay. Ano sa salita? Nag-iiko bro Alvin, mute mo na bro. Okay bro, proceed bro. Okay. Ang burden of proof po dito, pakita na sa akta na to, dapat pakita niyo yung interlinear na kasi ang ginagamit ko interlinear grid. Ang nakalagay po dito na immortal. After to, hindi yung sa kanya, bugol sa kanya, walang pinakita. Okay. So ganito ang judgment natin bro. Judgment natin. Ang tanong ni Brother Alvin, yung saan daw. At si Pastor Dino naman, meron siyang tinuturo kanina. So either that is true or not, nasa audience naman yan, nakikita sa video. Pero tinatanggap pa din yun as a valid answer ha, yung pagtuturo na ni Pastor Dino. So Pastor Dino, proceed ka sa sagot mo bro, yung saan. Ito, Brother Alvin, makinig ka. Yung immortal, hindi yan po yung sinabi mo, ang tarto, mali yun. Immortal, letra por letra, aptartos, letra por letra, immortal. Tingnan po natin dito sa Greek. Ano daw po? Imperishable, incorruptible, ano ba daw? Immortal, timbrado, mali una-una po, bro Alvin. 7 minutes time. Tama, knock-out ka. Okay, so pa-mute mo na mga kapatid. Bro Alvin, pa-mute mo na, tsaka si Pastor Dino. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second part ng ating debate. So bago natin apuntahan ang ating final conclusion, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Arnold Magalang mga kapatid, Pastor Juby Aguilos II, at Paharon Nahaw, sabi niya mayabang kasi si Alvin. Shoutout din mga kapatid kay Elisa Bactani, diniin pa mismo ng Biblia ang salitang eternal at immortal. 1 Timothy 1 verse 17. Shoutout din kay Jerwin Busalanan, ang talino ni Alvin. Mag-translate ka na lang ng sarili mo, Alvin. Matalino ka pa ata sa scholar. Shoutout din kay Jerwin Busalanan. Isang word lang mali, Alvin. Talaga ba? Hahaha. Shoutout din mga kapatid dito sa ating nasa TikTok. Sabi ni Carlo, wala po talagang makakatalo sa tama. Galing Sir Alvin, kaya magaling din si Boy Letra eh. Shoutout din mga kapatid kay Prinsipe ng Hari. Sabi niya bias daw. At shoutout naman kay Carlo, sabi niya bias, nasasabi niyo bias kasi naiipit na ba?
Shoutout din mga kapatid dito kay Ben Beckman. Marami din palang maling salin sa Katoliko, patay butas na. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Pastor Dino bilang negative sa God died. 5 minutes, Pastor. Your time start now. At mga kaibigan at kapatid, yung pilit tinidiinan ni Brother Alvin na hindi daw aptarto. Ayan tuloy, knockout si Bro Alvin. Pilit niya talaga akong idiin po dito. Tingnan niyo guys. Okay? Gusto kong ipakita sa inyo itong immortal. Tingnan po niyo mabuti. Ito pong immortal, the immortal, ito po ay interlinear Greek. So ngayon, si Bro Alvin gumagawa ng Greek, pero never nang pakita sa screen ng exact Greek. Wala. Sino ngayon ang sinungaling? Anong sabi doon sa Juan 8:40 hanggang 44? Kung sinungaling, ang ama niya ay Diablo, sapagkat buhat sa simula, siya ay sinungaling. Bakit? Ano nakalagay po dito? The immortal. Ano nakalagay ng the immortal? Yung immortal? Aptarto or aptartos. Yan po ang Greek. Ito, gumagawa-gawa lang siya nagsisinungaling Tingnan natin. Ano ngayon ang kahulugan ng aptartos? Ito mga kaibigan. Ito. Aptartos. Lapit natin, baka hindi makita ni Brad Alvin. Aptartos. Definition. Indestructible, imperishable, incorruptible, hence, ano daw po? Immortal. From as origin, a negative particle and a derivative paterero. Undecaying and derivative, sabi niya, in essence of continence. Ni mali unawa niya. Not in or an corruptible, immortal pareho lang, Brad Alvin. Kaya nga ang ginamit mo dito sa counting, imperishable, immortal, no? Unimperishable, imperishable. So ayan kalinaw-linaw talaga sa screen, Brad Alvin. Bakit mali yung unawa mo dito? Di ba? Honest lang tayo, Bro Alvin. Ikaw sinungaling ka, tapos pinagpipilitan mo pa yung kasinungalingan mo sa akin. Hindi ka obra dito Kaya, tama po mga kaibigan, yung salin ng Biblia. Now unto the King. Ano sabi? Now unto the King, eternal. Ano na po? Immortal. Invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Mali yung nawa mo, Bro Alvin. Dagdagan pa natin sakit ng ulo mo. Na i-revise mo ito. Pakita ka ngayon sa Greek na tama yung Greek mo. Mali yung aptartos or aptarto. Pakita mo sa screen ngayon yan mamaya. Kailangan malinaw. Abay, pero ito, hindi ka marunong sa Greek, mali-mali pagkabasa mo, kaya ganun. Only had, balikan natin. Okay, balikan natin. Ano sabi? Sa 16? Only had immortality, dwelling in the light which no man can approach, unto whom honor and power everlasting. Ano daw po? Immortality. Walang kamatayan, Brother Alvin. Pakita ka sa akin ngayon. Yung challenge kong dami, wala kang may naibigay. Pakita ka ng talata ngayon, ang Diyos ay may kamatayan. Wala Focus ang ginagawa mo. Walang katotohanan, Brother Alvin. Kaya, yung Greek mga kaibigan, kumampi po sa atin, incorruptible, perishable, immortal, same lang po. Ang sabi din ng Amplified po mga kaibigan, no? As for the rich in this world, charge them not to be proud and arrogant, contemptuous, dito pala, who alone has immortality in the sense of exemption from every kind of death, in lives inapproachable, light whom no man has ever seen or can see, and to be honor and everlasting power and dominion. Ano daw? Who alone has immortality, incorruptible, imperishable. So itong Amplified mga kaibigan, na-expand siya o na-expound siya para po maunawaan yung nasa Greek. At yung mga nasa Greek na ginamit, tama. Hindi lang talaga marunong gumamit ng Greek niya, ng interlinear niya,
si Bro Alvin. Kaya mula nang una hanggang ngayon, hindi nakakapunto si Brad Alvin. Nagpipikon-pikona na lang. Tayo hindi po tayo napipikon. Tayo lumalaban sa argumento. Talo talaga siya. Kaya mamaya, kahit ano pang salita niya mga kapatid, huwag na kayong maniwala. Bakit? Kasi kahit anong presentasyon niya, walang totoo roon. Kaya pa rin natin i-refute. At kaya pa rin natin sagutin lahat ng mga tanong niya kung bibigyan tayo ng pagkakataong makasagot. Wala na, konklusyon na kaya talo siya dito. Okay. So, dako tayo mga kapatid sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na God died mga kapatid. So, Brother Alvin Kitamundok ng Catholic, your time start. Ito, ngayon, Pastor Dino, mabibisto ka na naman, nagkarami mong kasinungalingan, daldal mo sa last 5 minutes mo. Nagpagamit ka talaga bilang ahente ng demonyo. John 8:44. Greek Thayers, Greek lexicon. Is the Greek word for immortal indeed athanatos? Yes, the Greek word for immortal, hindi incorruptible, is indeed athanatos. Hindi ako nag-imbento, Greek yan. Hindi mo alam ang Greek Kaya yung after to, hindi yun athanato. Athanato immortal. Kaya kung after to, yung translation mo, after to, pinanggalingan ng Greek, after to, hindi athanato, mali yung immortal dyan. Kaya mas tama itong ibang sali ng mga Protestante at Katoliko, King James Version, incorruptible, after to. King James Version, paborito ng Baptist, tutulan mo. Tapos ikumpara mo sa Douay Rhymes, mali din kasi 15th century. Pareho itong Douay Rhymes ng talata Pareho ng King James kasi King James nagkopya sa Douay Rhymes. Mali yun, ibig sa incorruptible ang tama, ang nakopya, immortal. Webster's Bible o Webster's Dictionary, Webster's Bible, incorruptible pa rin, hindi immortal kasi after to, hindi athanato. American Standard Version, tutulan mo yan? Sabi mo, palundag-lundag, ikaw nga palundag-lundag Sabi niya, wala daw akong talata, nag-guide. Hindi, wala kang Holy Spirit kasi hindi yung amplified version. Itong ahente ni demonyo ni Satanas ni Lucifer, bingi at bobo at bulag. Wala kong sinabi amplified Bible. Mahiya ka dyan, wala kang guidance sa Holy Spirit. Sabi ko, tatlong translation, Protestante, Living Bible Translation. Isa Protestante, hindi amplified. Tapos, New Living Testament, Protestant pa rin. Tutulan mo yan, mga Protestante, and then Katoliko, the living God who died for us. God died for us, letra po letra, 1 Timothy 4:10. Wala na akong talata. Tatlong ang translation. Catholic Living Bible, inadapt ng Katoliko, 1 Timothy 4:10 pa rin. Living God who died for us. Sinabi ba ang Diyos na namatay? Sabi ni Kristo, umamin ba sa Diyos na namatay? Revelations 1:5, panganay sa mga patay, hindi mo yan matutulan kahit sa langit pa. Hindi ka naman magkikita sa panganay sa mga patay, kaya tutol ka. Siyempre, sa impyerno ka. Kaya, sira ang pagkausas mo, ngayon pa lang sa impyerno ka papunta. Ako, gaday ako. Magkita kami ni Kristo. Praise the Lord, glory, hallelujah, firstborn from the dead. Ang Diyos na namatay, the living God who died for us. Iyakapin ako ni Kristo, natubos ako ng kanyang pagkamatay. Mga demonyo kayo, lukuhin kami. This Bible, incorruptible to describe God's nature. Divine nature, incorruptible pala, hindi immortal. Kasi yung immortal, ibang Greek term yun, athanatos. After to yung talata, 1 Timothy 1:17, 1 Timothy 6:16, tapos Romans 1:23, Young's literal translation ng letra po letra, consistently translate the term as incorruptible, not immortal. Understanding the term incorruptible, after to in the Greek, hindi athanato. Incorruptible means, refers to something that cannot decay. Ang Diyos naman talaga hindi mabubulok, spoil, or be destroyed. Hindi man ma-destroy. Namatay pero hindi na-destroy. In biblical terms, it highlights God's eternal and changing nature. Yun parang after to, hindi immortal. Bakit yung immortal? The Greek word for immortal is athanato, Greek Thayers lexicon. This term is used in various contexts to describe something or someone, divine person, that is not subject to death. Subject to death si Kristo kasi naging tao. Subject to death. Mga talata mo, 1 Peter 3:18-19, Revelations 1:17. Dahil yung word thanato, mortality. Mayroon akong Greek word ng thanato, yung Revelation 17, 1:17-18, yung unang Corinto 1:76, yung unang Timoteo 3:16, na mas broader, Epiphanius. So siya palang wala sa Greek. Sa amin, ako, i-compare natin si Dino, nanluloko to
pretending to know Greek, pero cellphone lang pala. Ako, 6 units. Ang maestro ko, Bishop Crisostomo Yalong, the youngest bishop exegete of the Roman Catholic Church and sa Cebu City, nag-train sa Roma. Tapos naging maestro ko doon sa seminaryo sa Manila. Ikaw, dahil ka lang sa cellphone mo, tapos sabihin mo, hindi ka marunong ka sa akin. Pastor Dino, hindi ka na makabawi dito. Kaya natatakot sa akin, Dino, yung grupo ni Sir Fernandez. Mas magaling pa yun sa iyo eh. Sa mga presente na naka-ano na sa akin, nakadibate na sa Ganday, bugbog sarado. Ikaw ngayon, bugbog sarado. Kaya, I'm sorry to tell you, Pastor Dino, you miserably failed in this debate. Congratulations for your failure. Naging ahente ka na sa tanas, your success. 100% successful as ahente ng demonyo, John 8:44. Anak ka ng tatay mong demonyo na napakasinungaling, you insist on your kasinungalingan tulad ng mga eretiko na Sok Fernandez, etc. mga Katoliko. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Catholic and Baptist. So dako tayo sa pasasalamat, Bro Alvin. Pasalamat muna sa ating nasa live sa TikTok mga kapatid. Meron tayong halos 40 live viewers dyan, 34 ngayon. At dito din sa ating Facebook. Bro Alvin, pasalamat mo na. Pasalamat, praise the Lord, glory hallelujah sa Diyos na namatay sa pagtubo sa atin dahil sa kanyang dugo, Acts 20:28. Pinatay siya, pinako sa krus ng mga Hudyo, Acts 3:15. Tapos natubos tayo, 1 Timothy 4:10. The living God who died for us to save us, especially those who are believers. So lahat ng kapurihan sa Diyos na namatay, pero nabuhay na mag-uli, kaya tayo mamatay rin, pero mabuhay din mag-uli tulad ni Kristo. My Lord and my God, our first apostolic creed, John 20:28. And he said, I died, Revelation 20. Maraming salamat sa iyo, Brad Rush, ating moderator, kay Pastor Dino, ating kaibigan, kahit magkatunggali kami ng aral. Tapos sa lahat ng listeners at viewers, maraming salamat sa inyo. Lahat ng mga Catholic defenders who defended the God-died literal doctrine, maraming salamat sa inyo. I know you followed what the church teaches sa magisterium, sa CBCP God-died literal catechesis. Maraming salamat. Okay, at pasalamat din, Pastor Dino. Mute mo na, Bro Alvin. Proceed, Pastor. Okay. So ayun, maraming salamat po. Shout out po sa aking mga taga-support diyan sa live, no, kay Sister Amy Alfonso, Pastor Giovanni Costa Nagilos, Warrior. Good evening po sa inyong lahat at sa iba pa po mga kaibigan. Jason Gulong, Erwin Avellana, maraming salamat, no, ulit Pastor Giovanni. Ayan sa atang bumubuo sa Original Baptist Faith Defenders. Ngayon po, papasalamatan ko po muna natin una ang Panginoon bagkos na ihayag natin ang aral ng katotohanan na kailanman ay siyang kahapon, ngayon, magpakailanman, ang Diyos na walang kamatayan na dapat sampalatayanan ng tao. Mga kaibigan at kapatid, alam po natin na meron tayong pagdududa, agam-agam sa ating sarili. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo, pero isa lang ang sagot ng Biblia. Kailangan mong kilalanin, sumampalataya kay Kristo upang matamo mo ang buhay na walang hanggan. Ayan, maraming salamat din sa ating platform, sa ating moderator, Russia TV, kay Brother Russia. Maraming salamat sa napakagandang pag-handle mo ng aming debate ni Brother Alvin. At Brother Alvin, maraming salamat din at alam ko hindi lang dito natatapos ang ating debate, kundi marami pa tayong pag-uusapan. God bless at magandang gabi sa atin lahat. Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or magkamon man sa luwang ito. Si Brother Alvin Gitamondo, I think he's free during sa week ends. Ayan. At dito din kay Pastor Dino Diaz, pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap kasi sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. So paki-follow ako sa aking TikTok mga kapatid, Russia TV, at magsisimula tayong mag-live din dyan. At dito din sa aking Facebook mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV mga kapatid, dahil ang mga debates na ito ay madidelete ito. Pero yung mga recordings natin nandun sa YouTube channel mga kapatid. So paki-follow din yung dalawang ito. Si Brother Alvin, meron siyang content patungkol sa Catholic kung gusto nyo magsuri sa Catholic. Siyempre kay Pastor Dino sa Baptist naman, pwede kayo mag-follow sa kanya. At maraming salamat sa lahat ng nag-comment mga kapatid. Huwag kayong tumigil dyan dahil doon sa mga nagre-review nito, sisikapin ng dalawang ito
natingnan pa yung mga comment ninyo at yung mga naghahamon dyan mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.